Pastor Tabukon, Pastor Magasi, Pastor Dakila, and myself will be the speakers for the duration of the camp. Okay? So, kuan ini holistic na ato niya approach sa camping. Hindi lang niya nga lecture lang tanan. May man nga mga sports activities. Right? So, ang aton nga mga ano ni, ang aton nga mga staff sa camp, that includes our young ambassadors, kang aton mga cooks, mga ladies, kag isa sa mga men maupod man dito, kay nabalaka gid siya nga wais may makwat. So siya kuno ang makwat ng tanan. Sabi ko, okay, it's good. May makwat. Dako man lawas siya, kag kung kapuyon siya, siya naman ang hakwaton. Sige, so it's good nga may isa nga maupod. May mga ladies kita nga maupod dito ka maluto. Ang mga ladies, ang mga adults, by the way, you will go there by April 18 sa Friday na kamo. Okay? Pero ang iban sa inyo gusto mag-upod dito, pwede ka upod. Basta mabulig lang tuluto. Hindi lang gid tamaan kada mo damo tao sa kusina kay basi maglasay ang sabaw ta. Many cooks spoil the broth kuno. Anyway, sige. So amo na nga ang duration. So please pray. By the way, sa April 16, please come for the prayer meeting. Hindi na yan ma-postpone ang prayer meeting naton. Please come here and then please pray for our camp. Amo nang time nga makapalapit ka mo diri, makadto ka mo diri sa church, ang hindi ka upod kasi Friday pa kamo ya. So please come during the prayer meeting here on the 16th. Right? Sige. So that will be April 19. Ario, para just to remind you about our activities diri sa school by April 22, ang Sunshine Christian Academy will have the closing exercises. Pagkatapos sina, there will be some kind of projects that we are going to start here. No? Kaloyan sang Ginoo, makasugod kita kung ano nga aton mga projects diri. Okay? So amo ni nga aton nga nga mga buluhaton sa announcement naton subong. Okay? I would just like to announce, although daw medyo masubuin niya nga bagay, pero ay kita may mo, this is a reality. Si Mr. Valencia, ginkuha na sang Ginoo. Okay? He went with the Lord sang ligad nga, ano tong adlaw gani? Friday. Okay? It's good nga, before that, ano tong adlaw nagkadto kami to? Tuesday. We went there Tuesday. We prayed for him. I reviewed his salvation. Kag salamat ko sa Ginoo nga bisan nagtaliwan siya, at least naka-minister man kami sa iya. We went there with Ms. Callejas, si utod naton Aileen at tumanto. So we ministered to Mr. Valencia. Kag at the age of 82 years old, gingkuha sa Ginoo. Okay? So ang aton nga service will be i-cremate nila, wala pa na-cremate subong. Wala pa na-cremate, i-cremate nila sa Monday, sa Tuesday, and then Tuesday evening we will have service dito sa St. Peter. Sa ilatong sa ilatong chapel. So those of you who are available, you can join us sa aton service dito kay Mr. Valencia. Okay? So I think 2 years ago, gingkuha man ng wife ya, 1 year ago. A year ago, gingkuha si Mrs. Erlinda Valencia. Kag nagsunod siya after a year. So daw mati ko daw death anniversary kagapon. No. Sang ligad pa sang Friday gingkuha sang Ginoo. Sige kay siyempre isa man na sa mga kay when very close ka mo mag-asawa,
Lapitay lang ga, sundanay ka mo. Amo na nga hindi ka mo magagay close ha. Yung asawa. Sige, anyway, those are God's plan for everyone. That is a reality. Di ba? Amo nang iban sa inyo, way ga upod permi sa inyo ng mga bana. Kaya ba sa lukan ka mo? Sige, anyway, let's pray for our funeral service this coming Tuesday. Next week? Uy. Kailan na? Sa 15 gali. Ay, okay. Hindi pa man mauli Kaysa 16 pa ta ma-start, so sa 15 pwede ka ta kasugod. Okay? Sige. So mo nga aton nga mga sadya kag mga subo nga mga announcement, no? Anyway, that is a reality. Sobra naman sinta, no? Pila gani ang profitable years ng tao? 70 lang gani. So kung may 14, kung 84, may extra ka na nga 14. 14 anyos. Pila? 12. 12. Hindi ko ba lang sumaw? Gakalipat ko. Sige. Sige, so hatag ko na kay Brother John. Sa doon natin kutom. Okay, makwata sa natin nga tithes and offering. Ginalihog ito yung mga young ambassador para magkuha sa tithes and offering kay mga special number ang mga men. Okay, mga men, prepare sa aton nga special number. Please come. Mga baito si Brother Francis sa aton nga tithes and offering prayer, please. Amen. Scores with song to our Creator.
Okay, salamat sa special numbers ng men. Let's all stand please and we'll sing our doxology. Praise God from all blessings flow, releasing. Praise God from all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Thank you. You may be seated now. Kag mamatita sa ambanon sa choir.
No kuno siling sang banon. There is joy serving Jesus. Joy that never what? Joy that shall never depart. If you are with the Lord, ang joy mo hindi mag-depart. But if you do not have the Lord, what happens? You will not have the joy of the Lord. Kaya ang joy na gasunod na sa Ginoo mo. Kung way ka Jesus, way man joy. Ang acronym gani nga joy ginatagaan na sa ginahimo na sa iba ni acronym ang word nga joy. Ano gani? Jesus, others, and you. Joy. No? Acronym lang na. Kay joy, joy ginaya mo. Nami kon ngalan mo joy, no? Kay you are always having the joy. Muna sa una sa Monbla sa college, when I was in college, may ganda raton kwan. Ang teacher na mo nagambal nga siling niya, there is only everything changes. Ang tanan niya butang nagakambyo except the word change. You cannot change the word change because change is change. Once it change mo na ang word nga change, hindi na not change. Okay? So, it's good that we are here today. By the way, karon gali tapos ang aton nga service ma-meet na dali lang kita barti sa aton camping. Okay? So we'll try to stress out everything before we start our camp on Wednesday. By the way, ang duha ka sako nga bugas nga donation ara na ha. Ready na. Sana lang kasako nga paabot ha. Okay? Sige. So before that, shall we pray? Heavenly Father, we thank you, Lord, for another day, another time, another opportunity that we can come before you, study your word, and be blessed. Father, we know that you are the source of all wisdom. And please, Lord, guide your servant. Dear Holy Spirit, please illumine our minds that we will be able to understand your word. Because we know, Lord, that we are here today because we want to study your word, we want to honor you, we want to fellowship with you, and we want to fellowship with our brothers and sisters in the Lord. So, Father God, we pray that you will take control of our hearts, and our minds, that there will be no distraction, there will be no disruption, there will be no hindrances as we study your word. Lord, please take control of every environment. And we pray that you will also keep us from the disturbance coming from our enemies. So, Father, once again, we thank you, we glorify you, we honor your name. For this is our prayer with thanksgiving. In Jesus' name, amen. So, this week, or this month, we are focusing on service, pagpangalagad, right? So, as what I have told you last time, we are saved to serve. Gintawag kita sa Diyos, ginluwas kita para mag-alagad. We are not saved by just waiting for the coming of the Lord, or we are waiting for the time that we are going to depart from this world. While we are here, we are serving the Lord. Unlike the one who was crucified on the cross, remember, on the second saying of Jesus, ano ganito ikaduha yung saying? The first saying of Jesus was, Father, forgive them, for they know not what they do. Second, memorize nyo, Semana Santa na Holy Week na next week ko. Dapat memorize mo na ang 7 sayings ni Jesus. Second nga saying niya, ano gani? Today. Sino yung nabala niya nga today? Ang isa ka kawatan. Okay? Dua sila kakawatan. Ang isa ginambala niya sa right side. Kaya nagambal ang kawatan. Ginsabdong sang isa kakawatan si Jesus. Ang kawatan sa left. Sila niya, if you are truly God, why not save yourself and us?
Siling sang kawatan niya sa tuo. May mga maayo magaling ang kawatan, no? Siling sa kawatan sa tuo niya, gambal ka lang pinalagpat. Kitaya, we are worthy of the punishment because we truly did wrong. But this man has done nothing amiss. He did not do any wrong. And so, he said to Jesus, Lord, pero ayaw ginatudlo kaya sa krus ang kamot niya. Nga, Lord, remember me when thou comest into your kingdom. And Jesus said unto him, Today, thou shalt be with me in paradise. So, in other words, the one who was crucified on the cross did not do any good works, because after that, when he was promised by the Lord, truly, he went with the Lord because he died together with the other criminal on the cross. So, there was no chance for him to demonstrate what should be the good things that he will do after he got saved. Kitaya, buhi pa kita. Way pataya naging kuwa sang Ginoo, ari pataya sa kalibutan. So what is the purpose of God? While waiting for the coming of Jesus, the Bible is always telling us that we have to do good works. Amo na ginambal sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 10, nagambal ang Bible. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Verse number 9 says, not of works, lest any man should boast. And verse number 10, for you are the workmanship of God, created unto good works. Kita, workmanship of God. After you got saved, after you become a Christian, you are the masterpiece of God. What does it mean by that? We are the favorite people of God. After you got saved, God has given you a special treatment. You are the son of God. Generically, magsilinga, son of God, that refers to the man and the woman who got saved. So in other words, the purpose of God in saving us is for us to serve Him while we are still alive. And that is why, kita ka mga Christian, there is always joy in serving Jesus. When you serve the Lord, you can do it, you can demonstrate it in so many ways. Alright? You can serve the Lord through your talents or by giving your gifts, just singing the choir, giving yourself to preach the word, that is still part of the gift of God. Giving, when you give what belongs to God, when you give your tithes offering, that is still part of serving the Lord. When you pray for others, when you pray for your pastor, when you pray for your brethren, that's why every Wednesday we come and pray. Okay? Why? Because that's part of our service to the Lord. We pray for them. They pray for us. So, those are part of serving the Lord. Okay? So, this morning, we are going to study about the blessing. Are, tahom niya. You know why? When you follow the Lord, it is not just following the Lord. But, you know, when you follow the Lord, it is always coupled with blessing. Okay? Inherent na or embedded. Magsila embedded gani, dalaga upod na siya sa imo. When you follow the Lord, it is always, blessing is always embedded with it. Daw gatapik bala? Kung nagasunod ka sa Ginoo, gaalagad ka, gaserve ka sa Dios, gatapik na iya ang pagpakamaayo sa imo. Okay? That's why if you want to be blessed by God, you have to follow the Lord. And this is what the disciples experienced here in Luke chapter 5 verse 1 to 11. Nabasa na kay ina sa atong scripture reader kay Brother June. He read about
Luke chapter 5, verse 1 to 11, where the disciples experience the life together with the Lord. Remember, nahambal ko sa inyo sa nagligad, ano gani ang purposes kung agin pili ni Lord Jesus ang iyang mga disciples? Remember, sa Mark chapter, ano ganito? Chapter 3. Take note about it. Tanawan nyo bala. Ari, iatag ko lang sa inyo, dali lang. Mark chapter 3, in verse number 13. Silig sa Bible, just take a look at this. When Jesus Christ chose the 12 disciples who later became 12 apostles, He stayed in the mountain to pray for them. That's why, as what I have said, I am always reiterating it over and over again, that Jesus Christ was a prayerful Savior, prayerful man. Before doing anything for the ministry of doing God's work, he usually pray. And this is what had happened. Mark chapter 3, verse 13, it says, "And he goeth up into a mountain." What is this? Ang mountain, that's the place where Jesus Christ was praying, because it is solitary. It is a place where he could be there praying without disturbance. "And he goeth up into a mountain to pray, and calleth unto him whom he would. And they came unto him." Verse 14, "And he ordained 12. Sino ni nga he? Jesus. He chose, he ordained, or he chose the 12. He prayed for them, he ordained them, meaning he had demonstrated his plan for them that, they should be with him. Ano nang sino nang they? Mga disciples. Amo na ang antecedent sang pronoun nga they. Magsiling ka ganing antecedent, ang noun ba lang inatumod sang pronoun? Amo na antecedent. "And he ordained 12 that they should be with him." That's the first purpose why Jesus Christ chose the 12. Para ano? They should be with him. What is that purpose? Ang they should be with him, purposely, si Jesus, gusto niya mag-upo ng mga disciples niya sa iya para maka-experience sila sang life together with Jesus. Kabalo ka, kung ara ka sa Ginoo, no? Ma-experience mo ang kabuhi, upod sa Diyos. That this should be with him. How many years si Jesus nga nag-train sa ila? Purposely, to train them. They went with Jesus for 3 years. Okay? What else? "And that he might send them forth to preach." After training them, he will send them forth to preach. Number 15. "And to have power to heal sicknesses." What's that? The power of healing. The ministry of healing. "And to cast out devils," or demons. Ang devils na, that is to be translated as demons. Kaya isa lang ang devil, mamagsilang devil, ganit Satanas. Ang demons siya, many. Okay? "And to have power to heal sicknesses, to cast out devils or demons. And Simon, his surname Peter, James, John the brother of James, Andrew, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James, Thaddeus, Judas. These are all the 12 disciples of Jesus." So, take note of the purposes why Jesus Christ chose them. Siling naton that they should be with him. What is that? It is purposely to be with Jesus, so that after their life with Jesus Christ, they will be trained, and after training, they will be sent forth to preach. Amo nang purpose. Hindi nga mag-upod-upod ka lang ka Jesus na magtanga-tanga. Amo nang rason kung kadto kita sa church, gapamati kita sang Word of God, gat study kita sang Bible, we attend Bible study. What is the purpose of that? So that by the time that we learn some basic principles from the Word of God, we share that to other people. Hindi na pwede nga, diri lang na sa heart mo. Hindi pwede nga gatuon ka lang sang Bible, hala mo lang tago. What is that? That is just
self-serving lang na. Pero ang purpose kaniya, bisan sang una, pagpili ni Jesus niya 12, para sila magamit nila ina sa pagalagad. Amo na rason kung maaari kita every week. Daw kaangay lang kakaon, kita kakaon, para ano? Para magbaskog lawas ta, para makaalagad man kita sa iban. That is the purpose of it. Okay? So, now, ari, siling naton, this is the life of the disciples. Kag siling naton, when you follow the Lord, it is always coupled with blessing. Okay? So, ari, sa sininga dinalan sa kasulatan sa Luke chapter 5, this is the time that the disciples were all will just, ang pagpili sa ila bag-o lang. Okay? And then, after that, every day, Jesus Christ exposed them to the different experiences of life. May ara nga problema. There was a time when Jesus Christ was walking in the water. Remember? Matthew chapter 14. There were times when Jesus Christ made miracles. He fed more than 5,000 people. He fed 4,000 people. He healed various sicknesses together with his disciples. He cast out devils together with his disciples. Ara sila gatanaw. Jesus Christ taught about the kingdom of God. The disciples were with him. That's part of training. Now, here comes the time that they themselves experience about life. Okay? Now, there was a time, there is a Luke chapter 5, according to the context of this, the disciples were, they just finished fishing. Kaya ni sila, usually kalabanan sa mga disciples ni mga fishermen ni sila. Sino mga fishermen diri? Si Peter, si Andrew, si James, si John. They were composed of different people from different walks of life. Matthew, anong occupation ni Matthew? Ano siya? He was a tax collector. What about Simon? Hindi ka na-anite. Anong iya profession? He was called Simon the Zealot, meaning he was a politician. Okay? What about Judas Iscariot? Ano niya profession? Ha? Huwag ka makbalos ng profession ni Judas. Scammer siya, no? That's why ang iya obraya, koleksyon sa kwarta. Alright? Sino pagkadang may mga kwandira, mga disciples, kalabanan sa ila, mga kauturan, most of them were fishermen. Okay? That's why, if they were fishermen, because most of them were residing near Sea of Galilee. Mga Bethsaida nga lugar, amo na sila, mga disciples, they were living near the beach front. And because of that, they were fond of fishing. So, ang ilayang profession, they were expert fishermen kung sa aton pa. Right? So, mga seamen sa aton. Mga seamen sila. Mga nag-aubras dagat, mananagat. Pero ito sa si Paway Blas ako na pagkanto ko to. Hiling sa pastor, hiling ko, kita ko simbahan nila bla, kita ko ng langit. Bukas ng langit bla, kay buslot-buslot. Mangkot yung pastor. Hiling ko, pastor, may pila kabilo ka mga members diri. Ano kalabanan ang obra sa mga membro mo? Sila sa pastor niya, mga seaman, pastor. Seaman, damo kwarta eh. Ngayon, i-encourage mo sila mag-amot-amot sa niyo. Yan, no, pag amot-amot lang, 5 kilo ang kuha nila kung isa kadto sila sa dagat. Kaya ang obran na gali, mananagat, nablang gapamunit tao. So, panawag ya, mga seaman ko, no? Dahil niya seaman yung kasakay sa barko, hindi mo na. So, ini mga mga disciples, mga mananagat. Hindi ka mo sa mananagat.
gapangisda. Mangingisda sila. Kag bilang mga mangingisda, sampato na sila. Kaya kalabanan sa ila, nangin fishermen sila, gamay pa. Hasta nagtiligo lang, siguro at this time, ang edad sa mga disciples ni usually, mga legal age naman sila. Kaya before, ang legal age sa mga tao at ara sa edad nga 30 years old. Sa ato niya subong, pila ganing legal age? Pila? 18. Masili legal age gani. Ina ba lang 18 years old ka, sarang ka na maka-exercise ang imong suffrage. Makabutar ka na bala? No? Ang mga babae, kundi may ara sila debut, mga edad, pila? 18. Pila? Before that, minor. Amo na mga minors kalabanan sa lawayon, kung may mga ga-commit crime, may dala na sila yung birth certificate. Taya na sa pulis, 0, minor pa ko. Pila edad mo? 17. Di minor pa, hindi pa na priso. Pero pag 18 ka na, pwede ka na mapriso. Di ba? O. Pila edad sang lalaki makapangasawa? 21. Pila edad sang babae makapamana? 18. Meaning, magpangasawa ka, below 21, hindi na pwede. That is null and void pa na at the beginning because you are not, hindi ka pa legitimate nga pwede ka pangasawa. Ang babae, amo man, dapat age 20, age 18. Okay? So, amo na, mga legal age, mga edad. Sa mga disciples, gamay pa sila. Hindi sila mga tigulang. Kita mo sa mga picture, daw mga bunguto na, dason daw dukoy-dukoy. Hindi na maya, kita mo si Maria, gani pagbata kay Jesus, sila mo na ko tigulang na, hindi. Si Maria, sa bata as Jesus, siya ara sa edad nga sa una ya. Ang babae sa una sa Bible, edad pa lang 15 anyos, gapamana na ya. So, posible si Maria ya, bata pa to. Hindi, kag si Joseph, kita mo si Joseph, nagadukoy-dukoy na, no? Hindi, mga hubin ito sila. Galing kayo pag-picture out na lang sa mga artist bala, like Leonardo da Vinci. Amo na yung picture out sa mga disciples ang una. So, in other words, sa mga disciples, mga experience ng mga fishermen sila, they were in the middle age. Siguro edad nila sobra 30 or 40. Pangisda. Pero, here comes the time that when they were fishing, sila sa Bible rate, came to pass that as the people pressed upon him, si Jesus, to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret. The word Gennesaret means Sea of Galilee or Sea of Chinnerit. Kag ginatawag man yung Sea of Tiberias. Damo ni nga ngalan nga mga lugar. Ang Lake of Gennesaret. Ari ini sa babaw dito sa Galilee balang lugar. Nga halinda sa Sea of Galilee, galaatay na da ang ginatawag Jordan River, bala pakadto sa dalom sa Dead Sea. So, amo nang body of water nga naga-connect sa Sea of Dead Sea. From Sea of Galilee, connecting the Jordan River pakadto sa ubos. So, amo ni sila nga lugar. Panawag sini Lake of Gennesaret, natawag Sea of Galilee, natawag man ni siya Sea of Gennesaret. Okay? Amo ni ang lugar nga ginapangisdaan nila. Kag you have to take note, understand that ini nga lake, hindi gini siya madalom. Kag ang ila sa unang system sa papangisda, nang net nila balaya daw tipulon, kita mo na, nang ginahaboy nila bala, pagaboy sila gahumlad ang net, pagkahumlad sila matakloban ang mga isda, kag pagbutong nila na maklose ang net, kag matrap ang isda. Munang ilaya, hindi para sa ato niya yung may mga pukot, kung may ano-ano pa da. Ilaya simple nga pagpangisda. Okay? So siling diri, sang si Jesus ya, nagawali sang pulong sang Diyos, ang mga disciples, lain man ang ilaya yung sa aton pang ilaya yung ginaobra, lain man. He saw, sila ni isang Bible, nakita ni Jesus, 2 ships standing by the lake. But the fishermen were gone out of them and were washing their nets. And he entered into one of the ships, which was Simon's.
and prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat down and taught the people out of the ship. And when he had left speaking, he said unto Simon, sino ni Simon? Simon Peter, launch out into the deep and let your nets for a draught. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all night. Kung sila toiled, ganun ang isda na kami bilog ng gabi. The whole night, we spent time fishing and have taken nothing. We caught nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. And when he had this done, they enclosed a great multitude of fishes. Magsila fishes gani, various kinds. Kaya kung isa lang ka klase isda, bisan damo pa na fish lang na Japon when you talk about grammar. Kung isa lang ka, bisan isa pa na kabanyera nga ano na, nga bangros, kung isa lang na, fish lang na Japon. Pero kung nainaan yung mga species, ng mga klase isda, may bangros, may tilapia, may ano pa da, fishes na panawag sa Bible. So, fishes na sa grammar. And when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes, and their net brake. And they beckoned unto their partners, which were on the other ship, that they should come and help them. And they came and filled both the ships, so that they began to sink. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. For he was astonished at all that were with him, at the draught of the fishes which he had taken. And so was also James and John, the sons of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, Fear not, from henceforth thou shalt catch men. And when they had brought their ships to land, they forsook all and followed him. Now, here we have the upward steps to following the Lord. Siling naton, there is always a blessing when you follow the Lord. So, paano sila nagsunod sa Ginoo? Kung i-describe mo ng experience sa mga disciples, upward nga steps. Nga upward nga steps. Kay take note, ang una diri nga step, down. Nga siling sa Bible, they experience a life of what? A life of failure. Okay? They failed. Why they failed? Masiling ka, nga failure sila. Why is it that even Simon Peter testified, he said, Lord, we fish all night. We work all night. But definitely, we caught nothing. Why kami kuha? Bisan isa kabilog. Why isa magsiling, bisan isa lang kabilog nga pinakagamay nga isda. Bisan ano lang, anong nga pinakagamay nga isda? Ining tuloy or ano pa, lubo-lubo. Di man guro makuha ang lubo-lubo na kay taho sa net, no? Pero definitely, do pareho ka silang si Pedro, bisan himbis, Lord, why kami kuha? Tuod. Promise, sila ni Peter, why gid Lord? Now, arang testimonyo, sila sa Bible, si Jesus siya, lain ang iya nga ginaobra, gawali sa iya. Ang mga disciples sa iya, wala pakialam. Nga wala sila pakialam kay Jesus nga nagawali. Sang uli nakita ni Jesus nga may baruto, pero ay na tao. Kaya ang tao sa baruto, ato na to ay sa unahan, gapangugas na sa ilang nga mga puna. Kag sila ni Jesus sa isa ka baruto, sila niya kay Simon, niya Simon, pwede mo maidog-idog jutay kay mambal ko sa mga tao because the people were pressed down there. And so, still there, he would thrust out a little from the land, and he sat down, si Jesus, and taught the people out of the ship. Now, here comes the time. The question is, these people caught nothing. Did Jesus mention about it first? Nagpakialam si Jesus sa ila kay wala sila kwa. Nagsalis si Jesus, oy kaluoy mo sa inyo, no, oy kamukwa. Sige lang, wali lang ko ano karon lang, ulat lang kamo. Wala.
Sila sa Bible, gipabayaan lang sila anay sang Ginoo. Sila na ning Ginoo Isus sa ila, abiliyo ko idog-idog sa imong baruto kay sakyan, kay tungtungan ko, kay mahambal ko sa mga tao. Ari katahom. Sila sa verse 4. Now, when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep and let your nets for a draw. Okay? Now, life of failure. Ang ila pagsunod sa Ginoo, siling naton mga kauturan, paano sila ginpakamayo sa Diyos? Kaya nagsunod sila kay Jesus Christ. Siling sa Bible, they started to experience a life of failure. Okay? Ang pagsunod sa Ginoo, mga kauturan, it does not mean nga pagsunod mo sa iya, everything is just okay. Everything is all right. Amo naman silang iban, so nag-Christian ko bala, pagkatapos ko nag-Kristiyano, nagkanami gid sang life ko. May isa pa ka nag-testimony sa, pag Christian ko bala, daw nagmag-an ang lawas ko. May isa pa ka charismatic sa una testimony, sa nagbaton ko kay Jesus Christ nga akong Savior, nakita ko gid ang Holy Spirit nga halin sa langit in the form of a dove. Kag naglupad siya pakadtugid sa akon nga heart. Nagsulod gid siya diri. Kag nagpugad sa akong tagipusoon. Kag nagitlog pa. Sobra naman ang tikal. Pagbatom no kay Christ, nagpag-anang lawas. Posible man na, psychologically. Pero sila sa Bible, when you follow the Lord, it does not mean that you are going to walk on the bed of roses. You have to take note of that. Sila sa mga disciples, di ba? Sa Mark chapter 3, ginpili na to sila ni Jesus to be with Jesus. Why is it that the Lord was not there when they fished the whole night? Kag wala sila kwa. That is the secret. Amo na nga siling naton, nga ang nagaka-fail ang tao, bisan pa, nga masyado sa iya ka sagad. Ining mga disciples, siling ko kayo na sa inyo, sagad sila. Kabalo sila sang time sa pagpangisda. Para sa mga disciples, expert sila sa pangisda. Anong best time sa pagpangisda? Number 1, para sa ila, pinaka-best nga pagpangisda, gabi. Kung adlaw, ang mga isda, wala na nagapababaw. Ang mga isda, nagapadalom. Kay init na mo. Ang isda iya mangita na sa cooler places, kag ang isda way nagalutaw, nagapaidalom. So kung adlaw ka mga isda, definitely sila sa mga disciples, that is wrong. Ikadua. Ang mga disciples kabalugid nga kung nagahaboy sila sang ila mga net, dapat sa nabaw sila, hindi kay sa dalom. Kaya ang ilang mga net, hindi makasarang sa dalom kay ila na andan nabaw. Pag sila ni Jesus, launch out into the deep. It is, for them, it is illogical. It might be unreasonable. Why? Kay kung sagad sila, nga si Jesus, naka-experience siya pang isdaaw, kay wala. Nga si Jesus, fisherman now, kay hindi. So, kung sa aton pa, kabalo ka mga kauturan, there are times nga kung ang Diyos nagahambal sa aton, daw kung kisa, daw ka unreasonable. Di ba? Ari pagid. Kung nga daw, para sa mga disciples, daw hindi daw hindi logical. Kaya sila isang Bible diri, ang mga disciples, nagapanghugas na sa ilang mga puna. Meaning to say, kung nagapanghugas na sa ilang puna, that means, hindi na pwede nga gamiton na pa kay kanugo na nakaroon nga manghugas ka naman liwat. Di ba? Okay. So, amoy na kung nga ang siling diri, siling sa Bible, sa verse number 4, tanawa bala. Hindi, life of failure sila, no? Nga na-fail sila because pamangkota bala ang sisaon bala ang Bible, nga failure na sila man. Nga failure sila bilong gabi, sugiran ta ka. Nga failure sila bilong gabi, kay wala
upod sa ila ang Ginoo. That's number one. Ang failures ng tao, it's because we are detached from the Lord. Bala mo na sila ni Jesus sa John 15:5, without me, you can do nothing. There is no blessing from the Lord here when they went fishing. Listen Bible, there is no mention that they, consulted Jesus for fishing. They used to fish normally. Kag sila sa Bible, bilog nga gabi, wala gid sila kuha. Kabalo ka sang purpose pagid sang Ginoo kung nga ang failure sila because the Lord wanted to teach them to live a life dependent upon the Lord. Sa ako lang ya, pagtanaw sini, if you are trying to examine it, it was the Lord who caused it deliberately nga wala gid sila kuha. Kaya nga, imposible mo. Eksperto ka, way ka gigwa. Kabalo ka, kung ang Ginoo na gani, magkuha sa mga opportunities sa imo, bisan ano ka pa kasagad, way ka gid sa mga mangkuha. Gisa, ang tao, gasalig lang sa kagalingon niya. Gasalig lang sa kinaalam niya. Pero kabalo ka, kung hindi mag-upod ang Ginoo sa imo, bisan ano ka pa kasagad, way ka gigwa. Kurmay ka mo? Muning tabo sa ilaw? So, that means, ang ila ni, ang life, ang experience nila ni, amo ni ay. Siling ni Bill Gates, siling niya, it's fine to celebrate success, but it is more important to heed lessons of failure. Question is, do you have failures in your life? May mga failures man ka mo? Mayara? Sino naka-experience siya sa failure sa iyang life? Okay, most of us. Diba? Now, kabalo ka, ang mga failures na nga gaabot sa kabuhi ta, it is one way of God nga magkabuhi kita, nga dependent kita sa Ginoo. Kaya kung kisa, kung sa ligan talang kaugalingon ta, daw hindi ta way taga pati sa Ginoo eh. Amo na ginapalabay ta sang Dios, ginapaagi ta sa sitwasyon nga mo na. May nabasahan ko bala nga isa ka statement nga siling dire Peter's call came during his failure. Jesus created a need in Peter. Why? Because Jesus Christ would like to tell Peter that he has to be dependent upon the Lord. Actually nga dire, he allowed Peter to fail so he would learn what he could do with Jesus' help. Gintugot sang Ginoo nga si Pedro ma-fail. Anong failure nga ginambal aton dire? Why sa isda? Why sa may nakuha nga isda? Kung kisa ma-argue ka, di ka eksperto kay Pedro, kasagad kay Pedro mangisda, why gisakwa? Amo na gani nga diri siling sa Bible na fail si Pedro kay ang Dios mismo nagpamatuod o kon nagtudlo sa iya. Nga kung nagasunod ka sa Ginoo, kung may mga failure ka, that's the time that you are going to trust the Lord. Kagaryo, when your life is experiencing failure, amo na ako na diskubrehan. And this is also what I want to share with you. Kung ang tao maka-experience siya sang failure sa kabuhi mo, ang guwaya naga-short-sighted ka. What do you mean by short-sighted? Ang dili lang makita mo, hindi ka kita sa unan. Diba? Ano ganin ng sa science ganin ng short-sightedness, panawag na myopia, no? Myopic. Ang imo panulok ari lang diho. Hindi ka to kakita sa unan, di ka appreciate sa mga butang ang gusto sa Dios sa imo sa unan, kay ang imo focus ara lang sa self mo. Kung ang tao failure, kung ang tao may kapaslawan sa imo kabuhi, whether fail ka sa negosyo mo, fail ka sa lawas mo, fail ka sa nobya mo, fail ka sa nobyo mo, fail ka sa damo ang mga butang, failure ka sa imo grado, damo klase failure, di ba? Failure ka sa mga plano mo. May mga tao isang plano lang ang plano, pero laban failure, di ba? May mga failure sa negosyo.
kagapon, sang dito kami sa, naglabay kami dito sa, ano, sa, DSB bla. Nag-snacks kami to sa isa ka kalanaan. Nagamuno ang tag-iya nga daw medyo nakaagi siya failure, puto-puto ang yan negosyo. Ti, may isa to ka counselor nga nagapungko pod sa iya, nakilala man namon. Tapos, sila niya mo ni nga tawong nagbulig sa iya, nga maahon siya sa iya nga failure. Ti, sila sa counselor tong kilala namon, niya, pastor, ang hindi nyo na pagproblemahe ang inyo na kaon na. Damo kami mo. Naka-order na kami, ato na kami sa dalom. Sila isang counselor niya, pastor, ako ang bala sa inyong again order ha. Ti, sila isang isa to, nga upod yaman bala nga, atong siling ko nga mga tag-iya. Nyo, ano nyo, order pa ka mo, take out. Lumawya man taba. Sige na, order na kami, pastor, take out. Tike, uya-uya man kami, sila ni Miss Dakila. Si Miss Dakila na may plano, patutan na order, take out. Yan ni Pastor Dakila, Miss Calyas. Uya man ta, daw, sobra na ginaya. Siling ko ka sa counselor, saan naman ta makita na, hindi man? Kinadlawanan naman kami. Pero ang punto ba lang, sila niya, pag lumbos na namon, pag pauli na namon, no? Kaya na tong counselor nga to, hindi lang ko magambal sa ingalan. Pero mabuto ka mo to, hindi. Taga dire sa Bacolod. Sa uli pag lumbos na namon, sila sa tong tao, niya kabalo ka, pastor, amo to siya ang nabulig sa ako nung I was down. Di namin pamatian, no? Tubo dito kung may mga businesses ka, there are times na experience ka sila pro. Damo. Sa atong kabuhi, ako experience man ko failure sa kabuhi ko. Pero sa ka-eskwela ko sa una, way ko ka-experience ya failure ya. Mula nang way ko na-experience ya nga nakakuha ko ya failing grade. Kalma, no? Ito, modesty aside. Diba? Amo na lang, hindi ko gusto ma-fail ko sa grado ko. Ang matyan ko ginaya nga ma-failure ko. Siguro kung makakuha lang ko zero sa una, mabitay. Pati ka na, mas kabalo. Hindi na bala, no? Gipos na bala. So, ang tao nga ma-fail siya, tandaan mo, gid, kung may mga problema kas kabuhi ka, number one, gid, ikaw, ang kaugalingon mo lang natulok mo. Hindi ka appreciate sa iban. Amo ni sila, ni Pedro? Bilog nga gabi, way sila isda. Way sila kakwa isda. Anong ilablat yagon? Ang ilalang kaugalingon panamdom nila. Sila, anong diferensya sa aton man, nga kita isda, wow. Ano man, pigaw gitaw? Hindi ko pati nga pigaw ta. Uy, waay ta, hindi Ano pag hindi kadua? Emptiness abound. Way kalipay. Kita mo, gauga sila sa ila mga kuna, guro. Iba niya nga mga fishing net, guro, panglampos nila to. Uy, hindi nga way tanikwa. Way kalipay. May mga tao isang way kalipay. Kung may mga problema ang tao isa, way kalipay. Wake up. Kung ikaw, isa ka Kristohanon, maka-experience ka sa problema sa kabuhi mo, that's part of God talking to you for something. That's not the end of the world. Ano pa gid? Discouragement. Amo na kung may experience ang tao, discouragement or failure, discouraged dayon. Ang iba nag-resort kung anong himuon nila. Ano pa gid? Number 4, yearning for someone to help. Among ginanapangita, mo sino man makabulig sa aton siniman? Kung Christian ka mga kauturan, sino madumduman mo perme nga mga kabulig mo? Who is your partner when you fail? It is always the Lord. Diba? May kanta ko, diba lang nga amot ko balo ka mo sining tuno sini. When life is broken, ga pamalandong ko sang lyrics ni Bla.
Ng kanta ni Sandy Pati, no? Sino kabalo sa tunos ini? Sino kabalo? Buligin niyo ko kanta. Masilis siya, guro kabalo ini. Anong tunos ini? Hands reaching out with no one to hold. You've been abandoned with no place to go. Wounded and wanting, such desperate times, cold, bitter tears are filling your eyes. Get a glimpse of Jesus, for He is right there with you. He knows just what you need. 'Cause when life gets broken, when you're in despair, He'll carry your burden when it's too much to bear. It's down in the valley where He'll give you strength, and there is nothing you have lost that He can't replace. He'll help you start all over again when life gets broken. Kita mo? Kanami sang iya din ganang balo. Sila niya, cause when life gets broken, when you're in despair, He will carry your burden when it's too much to bear. It's down in the valley where He'll give you strength. Kunara ka sa valleys ang life mo. What about the valleys in our life? There are times when you experience the downward part of your life. Mahal na pirmera ka lang sa babaw. But there are times when you are in the valley. How many of you have experienced that? Ara ka sa valley. It seems nga daw, hindi ka na makakita sa unahan because you are covered with mountains. Pero anong siling dire? Ang Ginoo, anong ginahimo ya? Kunara ka na sa valley sang life mo, that's the time that the Lord will give you strength. Diba? So, amuning natabo sa mga disciples, ang ilang a failure did not remain to be a failure. Why? Because there was someone who helped them. Kag sino ning someone nga nagbulig sa ila? Why liwan kundi ang Ginoo? Now, ari ang ginhimo sang Ginoo sa ila. Sila sa Bible, now when He had left speaking, ay abitaan ay why sila gin-ignore lang sila ni Jesus, wala gali. Kabalo ka, there are times when people will feel that they are ignored by the Lord when they have problems. Amo na mga taong kisam sila, "Bo daw ginpabayaan lang ko sa Ginoo, nagproblema ko daw, matiyag ko daw, malayo ang Ginoo sa akon." It's only psychological in your part. Kaya kung may problema kita, kung anak ka sa Diyos, hindi ka pwede i-ignore sang Ginoo. Nga aman. Kaya siling sa Bible, now when He had left speaking, sino ning He? Si Jesus. Tapos siya nagwali, nag-preach sa mga tao. Ano ginimo iya? He came to Simon and said, "Simon, launch out into the deep and let your nets for a draught." After, why siya galing-ignore sang Ginoo? Amo nang tandaan ta mga kauturan. When you have problems, the Lord will not ignore you. God is always there with you. Kay si Jesus gawali da, ari sila yung mga disciples sila na, ay, wenta kwa man. Gawali si Kristo to, why sila yung kapamati? Mga tao nga failed sila. Amo na mga tao nga kung layo sa Ginoo imo relasyon, bisan pa ang pulong sa Dios, daway ka interest. Daway ka gana. Nga aman. Kaya kung may problema ka, ang kalibutan mo, galibot-libot lang sa imong kagalingon. Amo na nga, normal na yan kung may mga problema ka. Kabalo ka, kung amo na ang pamagis ang kaaway sa aton, ginatudloan niya ta nga magsalig sa kuglingon ta. Kung nagatulog ka lang sa self mo, anong gina-develop sa imo? Ano na? Start with letter S. Self-pity. Anong self-pity? Self-pity is sin.
Nga ano ng self-pity, nga sala na how, kaya ang self-pity nagadevelop sa imo nga mangin ano ka, idolatrous person. Nga kaya ang self mo daw ginapaka-Diyos mo. You become selfish. Amo na nga, ang Ginoo, nagatudlo sa aton, when you have problem, you look forward. You look up. Di ba? Amo na siling sang Psalm chapter 129. Anong siling sang Psalm 129? Ang Ginoo, anong I will lift up my eyes unto the hills. Ano ng hills? Literal na nga bungyod? Hindi. Magsiling nga hills ganit. Sa mga Hudiyo, ang lugar, ang taas, it speaks about the place of God. I will lift up mine eyes unto the hills from whence cometh my help. My help cometh from the Lord which made heaven and the earth. Anong himuon sang Ginoo? So, in other words, mga kauturan, ang Ginoo may solusyon sa problema. Anong ginimo ni Jesus? Siling sa Ginoo sa ila, Simon, gin single out yes Simon. Although nga may ara man iban ng mga disciples. Kay si Simon gid ang leader sa ila grupo mo. Kag kung leader ka kag failure ka, ang iban nga mga miyembro failure man. Ano ang hambal ni Simon? Siling ni Jesus, Simon, launch out into the deep. Let your net for a draught. Ari ang nami ambal Simon, no? Simon answering said unto him, Master, we have toiled all night, and we have taken nothing. Nevertheless, ang word nga nevertheless, gin-check ko ni ang iyagi kahulugan, siya, because you say so. Nevertheless, Lord, we have toiled all night, but we caught nothing. Nevertheless, but because you said so, at thy word, siling niya, I will let down the net. Why na nga tahura? Why na nangin, ano na panawag na? Why na nagrason pa si Pedro? Siling sang Ginoo, Pedro, abi ihaboy ang imo puna sa dalom-dalom. Siling ni Pedro, why sa nagsiling, Lord, kabalo ko na ganyan, amang puna, hindi maka-afford sa dalom-dalom. Kami gapang ano lang kami, gapang isda lang kami sa Nabaw. Amo na yananda na mo sa una. Ikadua, nga ipahaboy yung pa sa amon ang puna kay kapoy na kami. Ikatatlo, nga ipahaboy yung pa sa amon nga papangwisdaon pa kami kay adlaw ini. O sanag adlaw ho, but silingon ang isda. Dalom na to, yato na to sa pinakadalom-dalom gid ang isda yan, di na niya magbabaw kay kainit mo. Tiyang tubig yan masitol down. Why na nagrason si Pedro? Sila ni Pedro, Ginoo, we have toiled all night. Nangisda kami sa gabi. Kaya ang gabi, mayo pang isda. Effective ang gabi. Mangisda ka, gabi. Kita mo mga fishermen, gabi sila pang isda. Kadua, sila ni Pedro, ang amon puna, maka-afford lang sa Nabaw. Okay? Sila mo, ihaboy sa dalom. Gabi kami ng isda, kay ang isda damo kong gabi, siling mo ya, ihaboy ang puna, adlaw subong. Ikatatlo, siling mo, ihaboy ang puna, kapoy na kami. Pero ari ang bali Pedro, nevertheless, bisan amon ni nga mga rason, sila ni Pedro, kapoy na kami. Tapos, adlaw subong. Tapos, ang puna namon, hindi kagwanta sa dalom. Pero, tungod sa hambal mo, at thy word. You see that? Anong balasyan ni Pedro sa pagpati? Word of God. And what is that? Faith in the word of God. If you do not have faith in the word of God, you will not obey. And this is what the Apostle Peter made or has done together with the disciples. Nga nagpati sila sa hambal ni Jesus, kaya nagatuo sila sa hambal ni Kristo nga may dala nga promise sa ila. Kaya ano hambal ni Jesus? How? Sila niya, Simon launch out into the deep and your nets for a drought. What do you mean by drought? Ang isda nyo makakwa sa madamo. Ang inyo puna makakwa sa madamo ang isda. Pagaboy mo, sang puna mo,
Makakuha ka sa damo nga isda, you see? And every command of God, there is always a corresponding promise. Amo na din sa Bible. Amo na ako ng tawa igapati sa Biblia, hindi man ka makaangkon sa pagpakamayo lang sa Ginoo. Masiling ko, amo lang ang hambal sa Ginoo. Amo na nga siling naton, kaysa ang hambal sa Diyos, masiling ka nga, daw ka illogical man na pastor, daw ka unreasonable man na nga hambal, amak mo nga isdayara sa takas, hambalong kaya sa Ginoo nga dito ya sa dalom. Tapos, ang isdaya, mangisda kaya gabi, effective. Karon niya, adlaw, ipapangisdaon ka to sa Ginoo, daw ka illogical. Kag si Jesus, hindi man na mangingisda. He was not a fisherman. Pero sila ni Pedro, without much ado, sila ni Pedro, I will let down the net. And what had happened? Verse number 6, and when they had this done, sanggin pati nila ang Diyos. Sanggin himo nila ang ginpahambal sa Diyos sa ila. What did they experience? Sa lisang Bible, when they had this done, klaro they enclosed a great multitude of fishes and their net break. Sinindere, they beckoned unto their partners. Hindi sila kasarang. Dipirti ka damo-damo sa isda. Ang pamangkot, diin to nagalin ng isda. Kung nag-provide ang Ginoo sa imo, kung ano man da, way ginapatumbo sa Diyos ang isda, pakadto sa imo nga, una, hindi ba? Amo na nga siling ni Pastor Charles Spurgeon, when God provides food for the birds, God does not drop it in their nest. Dapat maubra ka. Kung magpakaon kung ang Diyos magpakaon sa isda, waya ginahulog sa Diyos ang ulod sa pugad sa isda. Ano ginaobra sa pispis? Galupad, 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 galupad. Nga amo nang sila naton, early birds catches early worms. Why? Because the birds would like to look for the food. Diba? Mayada na? Why pa? Tapat gini. Why good food? Amo nang natabo dire. You see? So, life of obedience. Nagtuman sila sa Diyos. Saan sila nagtuman? Insigida. Diba? Kadamo sa mga pulong sa Diyos, dira ang dapat naton tumanon insigida. Pag sila sa Diyos, seek ye first the kingdom of God. Saan mo na patihon? Insigida. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, ano kunong saad? And all these things shall be added unto you. Ano pagid? Psalm 37:4. Ano ang balsan Diyos? Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Delight yourself. What do you mean by delight? You must serve the Lord with joy. Ano nang bot silingon sa delight yourself in the Lord? Kung nag-aalagad ka sa Diyos, dapat may kalipay ka. Hindi ka masilig ka, gasimba ka, kadto ka simbahan, kinaguyod ng tiil mo. May lang kung may tiil ka pa, iban gani, why na gid. So, sila sa Bible, when they had this done, kita nyo na? They enclosed a great multitude of fishes. Kag hindi na nila masarangan. Amo na nagtawag sila sa ilang mga partners para magbulig sa ila. Ano resulta? Daw malunod ang ila barko. Anong lesson ni makita naton dira? Kung gina-bless ka sa Ginoo, matingala ka, amo na sila nila nga, matingala ka lang kung paano ang Diyos nagpakamayo sa imo. Kagang pagpakamayo sa Diyos sa imo, abundant. Mo na yung tabo. Doon ni sila gani kasarang kabis ang tanan yung mga pagpakamayo sa Diyos sa ila. Amo na mga tao nga napakamayo sa Diyos, gaalawas ang pagpakamayo sa Ginoo sa ila. Gaalawas. Amo na nga ang mga tao nga makita nila nga ginabless ang iban, galain nila buot. Kaya nga aman, kung way ka gasunod sa Ginoo, way ka man ginapakamayo sa Diyos. Amo ginatandaan tayo. Maglain ang buot mo sa iban nga ginabless ang Ginoo. Kaya nga they are living a life of obedience.
Kaya mo na ambal sang Bible ya, basta gasunod ka sa Ginoo, gasunod ka na iya ang blessing sa Ginoo. Di ba mo na? Anong ambal sang Psalm chapter 23? The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. Ano ko no? Oh, sige be, memorize nyo. Psalm 23, ready, begin. Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, thy comfort me. Napagid? Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Sa katapusan, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Kung nara ka sa Ginoo, kung nagasunod ka sa Dios, ano sila sa Bible? Si surely, si goodness, kag si mercy, gasunod sa imo. Hindi ka pa? No? Amo nang ginambal ko permi, di nagkuha ang Ginoo sa isda. Ay, tiway na imposible sa Ginoo ya. Di ba? Gintabog to sa Dios ang isda sa ila eh. Amo nang principle tang ginambal bala. Kung nagasunod ka sa Dios, ginapakamay ko sa Dios, ang blessing sang Ginoo ginatabog ya pakadto sa imo. Okay? Siling Ginoo, ari tumulo ari Christian nga matinumanon sa akon, nagasunod sa akong kinambal. O sige, ara, blessing, dito ka, saylo ka to. Hindi ka de. Huwag ni kasunod sa akon. Halinda. Ini nga tao, huwag ni kasunod. Halin. Dito, saylo to. Saylo to kay brother. Diba? O, amo nang hambalan na, pero abi mo, huwag sa imposible sa Ginoo. That's why again, tabog sang Diyos. Pero kung huwag ka kasunod sa Ginoo, ang blessing, ginatabog sang Diyos sa imo palayo. Pwede ka da. Anong mayo? Masunod ka sa Ginoo, o kung masilig ka, sundan ko lang yung bilingan ko. Bayda, kaya magsunod ka sa Ginoo, kabudlay. Sige, ariyo katapusan na ta, kaya wala ta time. So, ining sugo sa Diyos ni may dalang promise, no? Aring tandaan ta. God never gives foolish commands. Number 2, God intends to bless those who obey Him without hesitation. And number 3, God's greatest miracles usually require our cooperation. Right? Let's go to the last, kaya why not a time? The life of commitment. Okay. Ari, ang pagpakamahal sa Diyos, primero, maka-experience siya kagid man sa failure. That's normal. Pero, bisan may failure ka, ang imuon mo, number 1, palapit ka sa makabulig sa imo. Ang tao makabulig man, pero labaw gid ang Diyos eh. Amo na ang Diyos lang makaahon sa aton, nagikan sa aton nga bali sang kabuhi ta. Kada isa sa aton, tandaan mo mautod sa Ginoo, may mga balis kita sa kabuhi ta. I have experienced so many valleys in my life. Nagamo na edad ko, damo nga mga balis lagyan ko. Bali, may mountain, may hilly, kag lain-lain nga mga lugar. Pero ang isa lang gid ang makabulig sa imong Ginoo. You're a Christian, di ba? You're a child of God. God loves you. Palangga ka sa Diyos. And God, if God loves you, God doesn't want you to experience the pain without His comfort sa imong kabuhi. Usually, if we have pain sa atong kabuhi, there are times when God let us experience that so that we'll be able to understand the joy of following the Lord. Kaya mo na kung wala kang experience sa mga problems, paano mo ma-differentiate ang mga blessings mong nabaton sa Ginoo? Diba? So, kung naka-experience ang problema sa kabuhay mo, and now, gina-bless ka sa Ginoo, ba, ako namin isang life ko, subong sa una, grabe mga problema ko na experience sa Ginoo. Thank you, Lord, for, lifting me up.
from the deepest point of my life. Kamo ng life, kung nagasunod ka sa Ginoo, i-bless ka sa Ginoo, kuwao niya ka anay halin sa dalom. That's why mga lubaton na siling, the way up is the way down. When you are down, you come to the Lord so that the Lord will lift you up. Diba? When you are down, don't be frustrated. Don't be thinking that's already the end of the world. You are a Christian. You have the hope because Christ is with you. Diba? Amo nang sila ni Jesus, I am with you always, even unto the end of the world. So, life of commitment. Ari pagid, ang pinaka-ultimate nga paagi nga i-bless ka sa Ginoo, hindi lang nga nagasunod ka sa iya, kundi kung ang kabuhi mo, gintugyan mo na sa Ginoo. Amo na importante tanan. Kaya nga, kung ang kabuhi ta way ta matugyan sa Dios, da pareho kita naga-manage pa sang kabuhi ta. And you know, when you are the one managing your life, try to understand that we cannot do it ultimately. Kaya nga aman, because we have some kind of mayroon kita yung matawag naton balang kaluyahon kita, may mga weaknesses kita, may mga limitations kita. So we cannot manage our own self apart from the Lord. So amo ni nga siling sang Bible, ano ba nagtulod kay Pedro nga nag-commit sa saya kaugalingon sa Ginoo? Aryo, sa nakita ni Pedro nga damo ang kwa nilang isda. Dito yan ang experience yan. Oh, sila ni Pedro, this is the first time that I have experienced this kind of catch. For several years, nag-amo ning lawas ko, nag-amo na ning akong edad. Nag-ubo pa ko. Way ko ka-experience siya sang amo ning klase sang kuha sa isda. Sila ni Pedro, isa lang gid ang rason kung nga adamo kuha akong isda. Ang faktor ara sa Dios. So sila ni Pedro, he fell down at Jesus' knees. Ano nang bot silingon? Gin-acknowledge si Jesus who is the source of that big catch. Kung ginapakamayo ka utod sa Ginoo, hindi pag-akuha nga tungod na sa imo yang pagpaninguha damo sa mga tao sa oy ginapakamayo kami kay wa ka pa kapisan sa amon, may obra kami mo. Amak mo nga mo damo amon nya permi kanami sa negosyo ramon. Rason damo amon mga friends. Hindi mo na pag-i-attribute sa kuglingon mo. Tinikal na yan. Nga pwede gani. Isa lang ka muna sa Diyos, kuha niya tanan, di ba? Bot ka, hindi ka mga bot silingan. Ang tanan-tanan niya tipon tayo, isa lang ka. Why na? Ita mo to sa Myanmar to, pag sa Thailand, no? Dako-dako to nga building, isa lang ka. Wasdak ka. Pila to ang investment sa to? Pila to ka billion? Diba? Nga Tiki, kung ang tao mag-claim na nga iya kaugalingon, dapat ako ni Nebuchadnezzar, bala sinin mo bawa ang palasyo ko, kung hindi ni tungod sa akon. Diba mo na ang balya sa Daniel chapter 2? Kung hindi ni tungod sa akon, boy, ni palasyo ko, why ginanaman? Ako na niya mo. Ay, specialist siya daan. Pero guys, lang sa Ginoo, gali ha. Hari mo ay, di mo to humiliate sa Ginoo. Ginhimo siya sang Diyos nga daw kaangay sang sapat. Panumduman niya daw sapat siya. Why? Because he was totally humiliated by God. Why? Because he did not acknowledge God to be the source of everything. Until sa time nga nag-decide siya, it's the Lord who is the source of everything. Amo to restore sa Diyos paminsaron ni Nebuchadnezzar. Tiyan mo na si Simon Peter, pagkakita iya sang natabo, sila ni Simon Peter, depart from me, for I am a sinful man, O Lord. That is an expression of humility on the part of Simon. Di ba? Kag siling diri sang Bible, and when they had brought their ships to land, they forsook all and followed him. Nga ang siling sang Bible, pag lakat nila dungka nila
Why na sa iban nga damo Ricobicos? Siling sang Bible. Ginbilian nila ang tanan. Kag nagsunod sila kay Jesus Christ. Nga nagsunod sila sa kay Jesus Christ, it's because of what they experience with the Lord. Nga siling nila, kung nagasunod ka gali sa Ginoo, wala ka sang mabutang nga dapat kahangawaan, kakabalakan, because everything will be provided by the Lord. Amen? Amo na nga siling ni Pedro, bala na na. Bilin ko na tanan, masunod ko sa Ginoo, kaya ara sa Ginoo ang tanan nga resources nga ginapangita ko. Kag sila ni Jesus sa iya, do not be afraid, fear not, Simon. From henceforth, subong, islan kong imo trabaho. You will be, before you are catching fish, but now you are catching men. Ang word nga catch, ginambal ko na permi, paborito ko na nga term. Ang word nga catch, that's from the Greek word zogreo. Ano meaning sang zogreo? To catch alive. To catch alive. Sila ni Pedro, kung nagapangisda ka mo, dakpon mong isda, antes mo lutoon, patyon mong isda. Pero, kung mangisda ka sa tao, once ang badakpan ang tao, buhion sa Diyos, kag ang tao, mangin blessing naman sa iban. Amo na kita, kung nadakpan na sa Diyos ang kabuhi mo, ginbuhi kita sa Diyos, patay kita sa sala, anong katuyan sa Diyos para mangin blessing kita para sa iban. That is how the work of God will continue. Ano ang sekreto? Commitment sa Ginoo. I-commit mong life mo sa Diyos so that more blessings will come. Amo na si Pedro. He committed his life to the Lord and he experienced so much blessing sa iyo kabuhi. Kung padayonon ko pa guro, kadamo na sang mga butang nga itudlo ko sa inyo kung paano si Pedro ginpakamayo sa Diyos ang labaw sa tanan. So, amo na lang na, closing na lang ta sa aton conclusion. Ang upward steps sang isa kakabuhi na ginapakamayo na naka-experience siya sang failure sa yaman kabuhi. But you should not stop there. If you are failed, you ask the Lord to lift you up. Hindi magpabilin nga ara ka pada. Pila ka na katuig. Pastor, failure ko. Di, kamusta? Hasta subong pastor, failure mo ko Japon. May gada sinso? Bangon! Kung natumba, kung bangon ka, hindi ba? Sino? Sino sa ligano pa bangon sin? Ang Ginoo eh. Pastor, gaigda pa ko na Japon. Pila ka na kabulan. 5 na ako kabulan, hari ka Japon gaigda. Ay nan. Amo na failure. Life of obedience. Life of commitment. Diyan pa mangkot sa imo. Paano yung kabuhi mo sa bong? Ano yung kabuhi mo sa bong? Have you experienced these things? Do you want to be blessed by God? Obey. Ano pa? Commit yourself to the Lord. Kaya kadamo pa sa mahimo sang Ginoo sa kabuhi mo. You are special in the eyes of God. God loves you. And God wants to use you more. And as you obey God, blessings will just follow. Amen? Ginoo mi namon yung langit noon. Salamat sa imo kaayo sa among kabuhi. Bendisyonay kami sa gihapon. Ngayon nga among kabuhi, Ginoo, mangin kalamutan sa imong tubangan. Help us to follow you. Help us, Lord, to survive bisan pa sa mga failures kabuhi naman. Buligi kami nga mangin committed kami sa imo. Obedient kami nga mga Kristiyano. Because we know that after all, blessings will just follow us. Hindi siya na yung makauturan, Ginoo. Siningatin yun. Kabayan tagsa sa amon may desire. Pag-commit sa amon mga kabuhi sa imo, kuno ay panamon inanahin mo. Kaya amon prayer in Jesus' name. Amen.